Sa episode 230 ng Lilet Matias, Attorney at Law, kapansin-pansin ang matinding pag-alala ni Lilet para sa kalagayan ni Sabrina matapos itong masagasaan ng ibang sasakyan na pinaniniwalaang minamaneho ni Attorney Alon. Ginawa raw ito upang patahimikin si Sabrina na may nalalaman tungkol sa mga lihim ni Attorney Alon. Hindi mapakali si Lilet habang iniisip ang sinapit ni Sabrina na duguang dinala sa ospital. Samantala, sinubukan siyang pakalmahin ni Attorney Kurt. Sinasabing huwag daw siyang mag-alala dahil gagaling din si Sabrina. Binanggit pa ni Kurt na ang taong nakabangga kay Sabrina ay lubhang irresponsable at wala sa tamang pag-iisip. Habang nag-uusap, napansin ni Lilet na tila kakaiba ang nangyari. Sinabi niya kay Kurt na parang hindi simpleng aksidente ang insidente. Napaka-convenient daw ng mga pangyayari. Wala umanong plaka ang sasakyan at sira rin ang CCTV na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Napaisip tuloy si Kurt sa mga pahayag ni Lilet. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi Kurt na imposibleng sinadya ito. Ngunit naalala ni Lilet ang oras kung kailan nakatakdang makipagkita sa kanya si Sabrina upang sabihin ang isang bagay tungkol kay Attorney Alon. Sa parehong araw din, naganap ang aksidente kaya hindi naiwasan ni Lilet na magduda. Tinanggap niya na si Attorney Alon ang may pinakamalaking motibo para saktan si Sabrina. Ngunit sinabi rin niyang hindi nila lubos na kilala ang taong ito upang matukoy ang kanyang mga kakayahan. Nagpatuloy ang diskusyon ni Lilet at Kurt at sinabi ni Kurt na puro haka-haka pa lamang ang kanilang mga pinanghahawakan. Hindi raw sila maaaring magsampa ng kaso nang walang sapat na ebidensya. Nagkasundo silang bantayan ang kilos ni Attorney Alon upang makahanap ng anumang ebidensyang magtuturo dito bilang salarin. Nagpasalamat si Lilet kay Attorney Kurt dahil sa kanyang suporta sa kabila ng mga haka-haka. Nagdesisyon silang ipagdasal na lang ang mabilis na paggaling ni Sabrina upang siya na mismo ang makapaglahad ng katotohanan. Kinabukasan, dumalaw sina Attorney Lilet at Attorney Kurt sa ospital upang kamustahin ang lagay ni Sabrina. Ayon sa doktor, nagtamo si Sabrina ng matinding head trauma at kasalukuyang walang malay. Critical daw ang kondisyon nito at pinangangambahang magtuloy-tuloy ito sa coma kung magkakaroon ng komplikasyon. Habang nagpapaliwanag ang doktor, isang tauhan ni Attorney Alon ang nakamasid at nakikinig sa kanilang usapan. Nang marinig ang sinabi ng doktor, agad itong umalis at tinawagan si Attorney Alon upang ipaalam na buhay pa si Sabrina at may posibilidad pang gumaling. Halatang nag-aalala si Attorney Alon sa balitang ito at galit na tanong niya sa tauhan kung bakit hindi natuluyan si Sabrina. Sinagot naman siya ng tauhan, sinasabing maaring hindi sapat ang nangyaring aksidente upang tapusin ang buhay ni Sabrina. Lalong kinabahan si Attorney Alon at nagpa siyang gumawa ng paraan upang masiguro na matatahimik si Sabrina. Sa parehong araw, abala naman si Ira, ang kapatid ni Lilet, sa paghahanda ng kanyang kasal kay Attorney Alon. Napansin ni Ira na tila wala sa sarili si Attorney Alon habang kausap niya ito. Sinubukan niyang tanungin kung may problema, ngunit sinabi ni Alon na puyat lamang siya dahil sa mga kasong inaasikaso. Sa kabila ng paliwanag ni Alon, nagtataka pa rin si Ira sa kakaibang kilos ng kanyang nobyo. Hindi nagtagal, dumating ang balita tungkol sa aksidente ni Sabrina. Labis itong ikinagulat ni Ira, kaya't niyaya niya si Attorney Alon magpunta sa ospital. Bagamat hindi nito gustong pumunta,
napilitan siyang sumama upang hindi makahalata si Ira. Sa ospital, muling nagtagpo ang landas sina Attorney Alon, Ira, Attorney Kurt at Attorney Lilet. Tinanong ni Lilet si Attorney Alon kung ano ang ginagawa nito doon at sinabi ni Alon na dumalaw siya kay Sabrina bilang pagpapakita ng malasakit. Ngunit hindi mapigilan ni Lilet ang maghinala, kaya't buong tapang niyang tinanong si Alon kung talagang concerned siya kay Sabrina. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang napansin ng mga nurse na gumagalaw ang mga daliri ni Sabrina. Agad silang tumawag ng doktor upang kumpirmahin kung nagkakamalay na ang pasyente. Sa labas ng kwarto ni Sabrina, patuloy ang tensyon. Sinusubukan ni Attorney Alon na pigilan sina Lilet at Kurt sa pagdudugtong ng mga piraso ng katotohanan. Tinakot pa niya ang dalawa, ngunit hindi nagpatinag si Lilet. Buong tapang niyang sinabi na si Alon lamang ang may motibo upang saktan si Sabrina. At naniniwala siyang malapit na nilang malaman ang buong katotohanan. Samantala, sa loob ng kwarto ni Sabrina, patuloy ang kanyang unti-unting paggaling na nagbibigay ng pag-asa sa lahat. Maliban kay Attorney Alon na labis ang takot na mabunyag ang kanyang lihim. Habang nagpapagaling si Sabrina, nagpapatuloy ang pag-iwas ni Attorney Alon sa mga taong naghihinala sa kanya. Ngunit tila hindi na mapipigilan ang pagputok ng katotohanan, lalo na't unti-unti nang nakakabawi si Sabrina mula sa trahedyang sinapit niya. Ang sagupaan ng katotohanan at kasinungalingan ay papalapit na sa kasukdulan.